Good day sa inyo mga Kamoto Arc. So in the past 6 months, kilala nyo ko sa paggawa ng iba't ibang video about sa ating version 2 na Honda Click. Pero sa dami ng video na ginawa natin, wala pa pala tayong isang video na nandun yung full specification or details ng ating Honda Click. Kaya naman sa video na ito, ituturo ko kayo sa version 2 ng ating Honda Click. So sa video nito, itatry natin. So ngayon pag-uusapan natin yung nangyari po, natokos po ng So kung bibili ka ng brand new na Honda Click 125 ngayon, maybe hindi nakasama or hindi mo na makikita yung version 2 dahil meron na tayong version 3 ng ating Honda Click. Pero kahit ganun pa man, maraming naglitawan ng mga Honda Click these past years dahil sa sobrang demand ng motor na ito. Kaya naman kung balak mong bumili ng Honda Click version 2 ngayon, para sa iyo itong video na ito. Sa specifications muna tayo. Ang ating Honda Click version 2 ay may 125cc, 4-stroke, single overhead cam, liquid cooled, single cylinder with 11 horsepower, fuel injected with enhanced smart power, fuel capacity of 5.5 liters. Ang weight nito ay may 112 kilograms. Sa design naman, super sporty tignan. Tapos medyo may pagkaangas ng konti dahil patulis yung harapan na bahagi. Sa ilaw naman, naka all LED na siya. Tapos dito sa bandang harapan, meron siyang daytime running light kung saan makikita natin kapag umaga yung hubog niya. Lalong-lalo na kapag gabi. Sa pagiging modern, hindi papaiwan yung Honda Click natin dahil naka-digital panel na siya kung saan nandito yung mga pinaka-basic information kagaya ng speed meter natin, yung total odometer natin, tapos syempre meron tayong time dito na napakagandang feature niya, di ba? Meron din tong current fuel mileage consumption kung saan makikita natin yung kilometer per liter na nako-consume natin. Tapos syempre meron din tayong fuel gauge or fuel meter kung saan makikita natin kung gaano pa karami yung gasolina natin. Tapos kapag pinindot naman natin to, makikita natin yung trip A, trip B kung gusto natin sukatin yung kilometrong tinatahak natin sa specific na biyahe. Tapos yung kilometers per liter average fuel consumption na nako-consume natin, kung gaano tayo nakakatipid, makikita rin natin dyan. Tapos, ang ganda nito, meron din siyang voltage meter kung saan makikita natin yung voltahe ng baterya. So, meron din pala siyang oil change indicator na lumilitaw depende sa isinet nating odometer kung kailan tayo magpapalit. Sa switch, hindi naman komplikado, halos kagaya lang siya ng ibang motor natin. Dito may starter tayo na gagana kapag isinabay natin yung preno. Ayan, any of the preno, pwede yan, pwede dito, pwede dito. Basta isasabay natin sa starter. Tapos, syempre, may signal lights tayo. Ang kakaiba lang sa signal lights is magkaiba sila ng posisyon ng horn natin, ng busina. So, sa ibang motor kasi, nandito yung busina sa ilalim. So, signal light, syempre, pag turn natin ng kanan, mag-ilaw yung indicator natin dito, iilaw yung harap at saka yung likod na signal light natin. So, ganun din sa kaliwa. Ayan, may indicator at iilaw yung sa harap natin, saka yung sa likod natin, syempre. Tapos, kapag papatayin, pindutin lang natin yung gitna. Tapos, kagaya na sinabi ko kanina, busina, ito. Ayan, sobrang lakas. Tapos, high, low. So, yung low, ginagamit lang natin kapag umaga, so hindi tayo nag-high. Sa high kasi, tinataas nyo yung direksyon ng ilaw, kaya madalas gamitin yung high pag gabi. Ito yung low, ito yung high. Makikita nyo, ayan, mas maliwanag yung high natin. Punta naman tayo sa features niya. So, yung ating Honda Click ay naka-combi brake system kung saan isinasabay ng likod yung harapan na preno natin. So, ibig sabihin, may 70% na pagpiga sa rear, sasabay yung 30% na preno sa harap natin nang hindi pinipiga yung front. Also, meron din tong park lock or brake lock kung saan kapag park tayo sa medyo slant na part ng kalsada or kung saan man, ay hindi gugulong yung ating motor. So, ang ginagawa niyan, pinepreno niya yung gulong natin sa likod. Nilalak niya. Another feature, yung side stand kill switch niya. So, kapag nakababa yung side stand natin, hindi gagana yung makina ng ating motor. Hindi mag-start. So, kailangan nakataas yan. So, kapag nakataas, bubuhay natin.
Tapos naman kapag binaba natin yung side stand ang nakabuhay yung engine natin, mamamatay yung makina. Sa key system natin guys, may shutter lock na rin siya kung saan pwede natin isara ito. Pwedeng manually, pwedeng matic. So kapag nilalak natin yung manibela natin, ayan, kunyari ilock natin, matic siyang magsasara. So libawang iiwan na natin yung motor natin, tanggalin na lang yung susi, then go. So ganun lang, kabilis. Then another mga option, sa seat dito na rin natin siya ino-open guys. So kung makikita nyo yung seat, kailangan lang natin tapat dun yung motor. So doon natin pwedeng gamitin itong seat na button kung saan maririnig nyo yung click. Ayan, kapag ka-open natin, kapag ka-pindot natin, open na siya. Tapos kapag tatanggalin natin, itutok lang natin dito sa bilog. So yun, pwede na natin tanggalin. At may option tayo kung gusto natin i-lock yung shutter niya. Sa suspension, yung front niya telescopic. Tapos yung likod, yung stock niya guys is unit swing. Sa brakes naman, yung front natin naka-hydraulic na siya. Ayan, tapos naka-disc brake na rin syempre. Tapos yung rear brake naman niya is drum brake or tinatawag na mechanical leading trailing, kung saan pinapalitan yung brake pad kapag napudpud na. Sa ground clearance naman, meron siyang 131 mm kung saan saktong-sakto na para hindi sumayad sa mga humps. So pakita lang natin yung sa ilalim ng seat, di ko na ipakita kanina. So nandito yung ating fuel cap kung saan dito tayo nagpapagas. Meron siyang 5.5 liter na gas capacity. Tapos ang gas consumption niya ay nagre-range ng 53 kilometers per liter above or below. Depende sa paggamit nyo ng motor at ng silinyador. Tapos meron tayong 18 liters capacity na compartment dito. Kakasya yung mga half face or full face helmet. Sa gulong natin, ang size ng harap is 80 by 90 by 14 yung stock na supported ng napakagandang mags. Then also tubeless na rin pala ito. Ganun din sa likod natin guys. So yung size ng likod natin is 90 by 80 by 14. Pero pwede nyong palitan ng mas malaki yan. Halimbawa yung akin is 110 by 80 by 14. So mas malaki, mas stable yung dating niya. Sa maintenance, may mga kailangan tayong dapat tandaan or i-maintain, kagaya ng hindi mawawalang change oil natin or engine oil. Kailangan natin palitan yan every 2 to 3K to 4K odometer, depende sa atin. Tapos meron din siyang nakabukod na gear oil kung saan ito para sa mga gearings naman yon. So bukod yun sa engine oil natin. Then bukod doon, syempre dahil ang ating Honda Click ay may radiator, nangangailangan siya ng coolant natin. So yung coolant natin, kailangan hindi bumababa sa level niya. So may reservoir siya dito. Kapag binuksan natin itong mudguard, makikita natin yon. So dinadagdagan yon kapag bumababa na yung level, para nang sa gayon hindi maubusan ng coolant itong ating radiator. At kung itatanong nyo po kung nasaan yung battery natin, baterya, nandito po siya sa ilalim ng ating gulay board or ng ating foot matting, kung saan safe na safe po siya dyan at hindi po mababasa. Ang clearance pala niya sa seat hanggang sa pinaka ground ay 769 mm, which is advisable na abot to ng mga may height na 5'3". So kung mga 5'2 kayo or pababa, 5'3 pababa, is baka medyo mahirapan na kayo. Or nakatiptoe na kayo kung saan yung paa nyo is parang nakaganyan niya. Nakaganito na siya guys, nakataas na. So kung 5'3 kayo and pataas, walang problema sa inyo ang pag-abot nitong or pag-upo ninyo dito sa ating motor. Pero kung sakali naman na 5'3 kayo and pababa, marami naman tayong mga option kung paano ibaba yung clearance ng ating upuan, ng ating Honda Click. Kagaya na lang ng pagtabas ng upuan. So kapag pinatabas natin to guys, may foam kasi to. Pag pinatabas natin, bababa pa itong upuan natin. Ang sa gayon, makakaupo pa kayo kung sakali medyo maliit kayo. Also, pwede nyo rin papalit yung suspension nyo ng mas maliit. Nang sa gayon, bumaba yung buong part ng motor. Pwede rin sa front suspension. So marami namang mga option kung paano nyo papabababain yung clearance ng inyong motor lang sa gayon maabot nyo ang inyong upuan. So para magkaroon po kayo ng idea, yung height ko po is 5'6". Tapos ganito po yung itsura sa akin ng motor kapag nakaupo na po ako. So last part, punta naman tayo sa ating sound check.
Sa road experience naman natin, napaka-komportable niya gamitin. Tapos napaka-smooth rin ng steering condition, kaya naman napakadaling umovertake. Sa speed at power, hindi ka mabibitin sa Honda Click. Kaya naman no question, ang version 2 ngayong 2023 ay sulit pa rin guys. Sa looks, sa speed, sa affordability, overall, kuhang-kuha pa rin niya yung taste ng bawat Pilipino. So ayun lang para sa video na ito. The more you click, the more you know. Usapang Honda Click version 2. Bye-bye.